Hey mga brods, anyari na naman sa SMB na scam ba sila ulit dito sa kanilang panibagong import na si Malik Pope. Dahil sa kanilang last game against TNT Tropang Giga, akala natin mapipilit ito ng SMB na manalo dahil alanganin nga sila sa standing, pero talo pa rin mga brods, tambak pa. So sinisisi nila dito kay Malik Pope dahil 10 points lang ang naibigay nito mga brods, 5 out of 15 field goals, biruin nyo yan, 15 yung binato, 5 lang yung pumasok. Buti pa nga yung import na lang si Junmar Fajardo, 34 points, tapos Ronde Hollis Jefferson 35 big points naman sa TNT, diba? Ang layo sa import ng SMB ito na 10 points lang, parang si Junmar pa talaga yung import nila. Kaya ito pong si Malik Pope, nasa kanya ang sisi ngayon. Kaya tignan nyo mga brods, bagsak na bagsak ang SMB sa standing natin ngayon. Pang-10 sila at nananalangin sila na sana matalo nga ang Magnolia at NLEX para tie-break sila mga kabrods, silang tatlo, para may chance pang SMB na makapasok ng playoffs round. Kaya ito mga brods, gustong palitan na ng SMB ito pong si Malik Pope if ever mang makapasok sila ng playoffs round. At ito, kukunin nila ito pong si Tyler Stone. Tandaan nyo ba last year, nung 2023 Commissioner's Cup, siya dapat talaga yung gagawing import or kukuning import ng SMB. Pero yun nga, yung nanganak ang asawa po nito po ni Tyler Stone sa ibang bansa, ay dito siya nag-forfeit ng kanyang kontrata sa SMB dahil yun nga, gusto niyang i-assist ang kanyang asawa. So ito, si Ivan Aska that time, yung ni-replace nila kay Tyler Stone. Pero ito pong 6'8" na ito mga kabrods, ensayo pa lang ng SMB noon last year. Talagang nagpapakita na ng potential talaga ito pong import na ito. Sayang nga, ang lakas talaga ng import na ito. Hindi nga lang ito natuloy sa SMB dahil nga sa mga ganitong reason ng family matters. Ito, si Tyler Stone, babalik na naman sa SMB mga brods. Kung makakapasok ang SMB, bruin nyo yan, dapat yung SMB ang nasa top ng standings ngayon dahil sa kanilang lineup na napakaganda talaga. Pero sila pang alanganin at sila pa yung nananalangin sa tie-break ngayon. So mga kabrods, nakakagulat talaga sa performance ng SMB this season. Kaya ito, sabi nga nila talagang malas lang talaga sila sa mga import na nakukuha nila mga kabrods. Sabi naman ng iba, coach na daw ang problema. Pero syempre mga brods, base naman sa nakita natin, 10 points na Malik Pope, halatang import ang may problema na doon. Kaya ito, Tyler Stone gusto nang ibalik ng SMB. Huling pinaglaruan din nito sa SL Benfica sa Portugal mga kabrods. At yun, condition pa naman kahit papano ito pong si Tyler Stone. Kung makikita nyo performance nito, may shooting, maganda rin yung mga alley-oop dunks din nito mga kabrods, athletic na import and all around. Unlike dito kay Malik Pope na parang hindi nga daw kondisyon ang pangangatawan nito, tapos pilit pa ng pilit kung tumira. Kahit maalat na, pilit pa rin. Kaya ito pong si Tyler Stone ang dapat at karapat dapat maging import na ngayon ng SMB dahil yun nga, sa tagal-tagal nilang kinokontak si Benny Boatwright Jr., hindi pa rin nagre-respond mga kabrods. Malalaglag ng SMB, hindi pa rin nabalik ito pong si Benny Boatwright. Kaya ito, maigi ng ito pong si Tyler Stone na tagal na nilang na-negotiate ito dati. Nakasama na rin sa ensayo, alam na rin kung paano gamitin ni Coach Leo Austria dahil nga sa nangyari last year, and the rest of the coaching staff ng SMB, alam na nilang paano gamitin ang isang Tyler Stone. I mean, last 2 years, nung 2023 Commissioner's Cup that time mga kabrods, correction po yan mga kabrods. Kaya ito pong si Tyler Stone, kumakuha ito ng SMB before playoffs round. Sa tingin ko nga baka maibaliktad pa nila yung standing na ito sa playoffs round dahil ito, bago na yung magiging import nila mga kabrods. Alam mo naman natin ng SMB, pagpatak ng playoffs round, dito na nagbabago yung performance nila. Nagiging championship caliber na naman ang mga pinapakita nila dito, lalo na't ang daming mga veterano na dito na championship caliber. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba ito pong si Tyler Stone ang magsasalba sa SMB kung makakapasok ang SMB sa playoffs run? Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isayin natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito, draft prospect nga ngayon 2025, malapit na. Ito pong si QMB. Yes, ito pong si Quentin Meliora Brown ng UP Fighting Maroons. Ito po kasing 6'10" na ito ay magpapadraft na nga this upcoming PBA Draft 2025. May mga reports and rumors tayo na gusto ring maglaro nito sa Europa, sa Japan, sa Korea, sa Taiwan mga kabrods. Pero yun nga, hindi naman mawawala sa kanyang option yung mapunta ng PBA. Dahil may mga reports and rumors tayo na ito pong Barangay Nebra San Miguel gustong i-draft at tinatawagan na ito pong
pong agent ni QMB. Yes, alam na din naman natin kung paano niya natulungan ng UP Fighting Maroons dito sa ating last UAAP Championship nung last December, mga kabrods. Kaya hindi rin naman talaga makakalimutan yan, maski nga yung mga alumni, maski yung mga agents, scouts, na kung paano niya natulungan ito pong UP Fighting Maroons. Kaya ganito na lang sila ka-interesado kay QMB. Isa pa dito, 6'10" na 24 years old lang ang edara nito, mga brods. Kaya kung makikita mo in the future, talagang pasok na pasok ito sa Ginebra dahil gusto nga ni Coach Tim Cone na meron na silang ipapalit kay Japet Aguilar in the future. Kaya nakikita nila dito kay QMB, hindi man siya ganun ka-athletic dumakdak ni Japet Aguilar, mga kabrods, pero makikita mo yung puso nito kung maglaro, yung talagang gusto niyang manalo every game, yung championship heart nito, mga kabrods, ni QMB. Ay yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-champion ito pong UP Fighting Maroons. Kung makikita nyo rin naman yung mga performance and skills nito ni QMB, meron din naman itong shooting, mga kabrods, kahit papano. Maganda rin ng footwork sa ilalim. Nakita nyo, diba yung mga highlights niyan? Gumagamit nga rin ng sigo yan, ng chicken wing. Kaya maganda ito pong si QMB dahil ito nga yung wala si Japet Aguilar, yung footwork sa ilalim. Kaya ito magandang i-develop na big man ito, mga kabrods. Kasing height din ito ni John Mar Fajardo na 6'10", kaya hindi na mahirapan ng Ginebra kung makakatapat man nilang SMB this upcoming years, mga kabrods. Kaya kung ito yung madraft ng Ginebra, hindi na sila mahirapan kumuha pa ng mga big man yan, mga kabrods. Kaso nga lang may problemang Ginebra, mga kabrods. Baka kasi umangat sa mga top 5 ito pong draft ni QMB dahil alam naman natin na talagang mataas ang expectation nila. Mataas ito pong value ni QMB, kaya baka mag-draft ito sa top 5 ng ating first round, mga kabrods, this 2025 rookie draft. Pero kung gugustuhin man ito ng Ginebra, makikipag-trade sila sa mga teams na matatamaan ito po ni QMB. Diba, hindi naman na ito bago dahil dati nga yung Kia na talagang madadraft yung C-Stand, pero kinuha yon at nakipag-trade yon ang SMB. Kaya nakuha nila yung top picks na si C-Stand, kaya na-draft ito sa Beerman. Kaya hindi na ito bago sa mga SMC group na gagawin ulit nila ito dahil kung gugustuhin nila, mayroon talagang paraan. Kaya ito pong si QMB, makuha man ito ng Ginebra, mga brods, malaking tulong ito. Pero yun yan, kombinasyon na Japet, QMB and Troy Rosario sa ilalim, tapos gusto pa nga nilang ibalik si C-Stand. Kaya yan ang kinaganda ng Ginebra this upcoming season, mga kabrods. Pero ito na nga Ginebra, alam mo naman natin na pasok sila sa playoffs round natin pagkatapos nga nilang maklinch yung pang number 6 na standing ngayon na may 7 wins and 4 losses ng Ginebra, mga kabrods. Kaya automatic playoffs na tayo ng Ginebra San Miguel. Kaya ikaw, mga kabrods, sa tingin nyo ba ito ba bang si QMB future star big man ba ito ng Barangay Ginebra San Miguel? At sa tingin nyo ba, mga kabrods, makukuha ba ito ng Ginebra at dapat ba nilang kunin ito? Kaya salamat po sa panonood, mga brods. This is Overrated Highlights, yun lang. I'm out.